Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta kayo? So, ito na naman po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Pilipino dito po sa ating Munting Tinig channel. Ang pag-usapan natin, actually, marami na nandun pong nag-vlog nito, no? Na kung saan napansin po ang galawang tubitiang ko. At marami pong mga nagtatanong kung ano ba talaga ang gustong palabasin itong si Tubi dahil po sa marami po siyang mga isinisiwalat din. At parang nagmukha po siyang flood control hero, no? Dahil po sa mga isiniwalat niya na mga insertions sa budget. Okay. Pero marami din po ang nakapansin na parang close itong si Tubit Tiangco kay Kiko Barsaga, no? Yung meow 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 na parang may di ko lang alam kung lumuwang po ang tornilyo sa sa ulo. Ula tuloy ang nasabi ko. So, kung pagbabasihan natin ang mga salita ni Tubi, parang ano siya parang malinis, no? Parang nagpo-project kasi siya na malinis, na wala siyang kasalanan, na parang si Poncio Pilato ba na naghuhugas kamay. No? Para kasi pinamumukha niya na, okay, wala siyang kinalaman sa mga insertion, siya nga po ang nagbunyag, interview sa media, interview dito, kaliwat kanan. Kaliwat kanan ng interview ang ginawa nitong si Toby Tiangco na ito. At saan dabakmak na mga pronouncement sa social media, sa media na napipick up po ng ating mga kababayan. So kung bibigyan ko kayo ng idea, ito pa lang si Toby Tiangco, meron pala itong dalawang kontraktor, no? Na kung saan na-identify sa Ghost Project. Yung sinabing Ghost Project, yan yung mga project na reportedly completed, pero pag tingnan mo sa papilang, pag tiningnan mo sa actual, wala kang makikita. So, may dalawang palang kontraktor ni Tubi Tiangco na kung saan sa ghost projects iniimbestigahan na kung saan ay konektado sa mga diskaya. So, imposible naman, mga kamunting tinig, mga kababayan, mga kaibigan, o mga kapatid, na walang alam itong si Tubi Tiangco sa dalawang kontraktor na ito na iniimbestigahan na at konektado pa sa pamilya Diskaya na kung saan sumuko na nga yung isa kahit na hindi pa lumabas yung warrant of arrest. At pag pinag-aralan natin itong galaw ni Tubi Tiangco, parang umaasta po ito siyang bayani ng flood control, no? Pero yung dalawang kontraktor niya sa Nabotas ay kasalukuyang iniimbestigahan. At hindi lang po iniimbestigahan, identify pa dahil po sa mga ghost at saka mga substandard projects na mga infrastructure. Ang daling mamuna nitong si Tubi Tiangco, po-project as ghostbuster ng korupsyon. Oo, pero tandaan natin, malapit ito kay Kiko Barsaga. Kasi nga, nakikita natin sa Kongreso, nahagip po ng kamera na bago po mag-privilege speech, itong si Kuting na ito, na si Kiko Barsaga, kino-coach siya ni Tubi Tiangco. So, itong si Tubi Tiangco na taga Nabotas, nag-aasta pala itong bayani ng flood control, pero may dalawa siyang kontraktor, mga kamunting tinig, na kung saan ay kasalukuyang iniimbestigahan dahil po sa mga ghost projects at substandard infrastructure projects. So kabilang ito, mga kamunting tinig, kabilang dito ang Timothy Construction na kung saan pagmamayari ng mga pamilya Diskaya na inaakusahan of course ng mababang kalidad ng proyekto. At ang YMS o yung Sims Trading Construction na sinasabing may mga proyekto hindi naman nagawa. So ibig sabihin mababang uri ng infrastruktura, substandard na yon. Pangalawa, yung mga tinatawag na
proyektong hindi naman nagawa pero may mga reporting, may mga documents. So ghost projects yon. So dyan po, dalawa pong construction yan na konektado kay Tubit Tiangco na pagmamayari po ng pamilya Diskaya. Now, ayon po kay Garbin, kung tunay daw na isinisulong nitong si Tubit Tiangco ang transparency at yung sikat na accountability sa pambansang pondo ng ating bansa, ay marapat lamang daw umanong unahin itong ayusin at imbestigahan ang mga sarili niyang distrito. Maliwanag naman, sabi po ni Garbin, kasi nagkaroon po sila ng diskusyon na kung saan ayon po dito kay Garbin, isa din pong congressman, kung tunay daw na isinusulong nitong si Tubit Tiangco ang transparency at accountability, dapat marapat lamang na unahin ni Tubit Tiangco paimbestigahan ang kanyang distrito. So, dapat imbestigahan niya muna ang sarili niyang bakod para daw lumipat or bago mag-imbestiga sa iba. Na idinagdag pa ni Garbin, hindi naman na ilalabas ang nasabing insertion na binabanggit ni Tiangco. So meron pong labanan itong si Tubit Tiangco versus Garbin. Okay? Itong si Garbin nagsasabi na dalawang kontraktor ni Tubit Tiangco sa nabotas, involved po sa ghost projects at konektado din po sa mga Diskaya na kilala din po sa paggawa daw nitong ghost projects at substandard projects. So hindi pala totoo. May agam-agam pala itong si Garbin. So nambabatuhan na sila ngayon ng putik. Alam nyo naman, itong si Garbin ay isang representante din, nakasamahan din ni Saldico. So mga kababayan, mga kamunting tinig, ang ganitong mga galawan, totoo ba na for transparency and accountability si Tubit Tiangco? O sound bites ito dahil wala naman siyang na-prove doon sa kanyang mga pinagsasabi? So bahala ng dalawa mag-away, pero natatandaan po natin, malalaman po natin na parang close itong si Tubit Tiangco sa mga kaalyado at mga sumusuporta sa mga Duterte. So ano po ang motibo ng paglabas ni Tubit Tiangco ng mga information with regards to insertion na pinapasinungalingan naman ng ilang mga congressman? Ito na nga si Garbin. At tinahamon na kung talagang para daw si Tubit Tiangco sa katotohanan, transparency, accountability, bakit niya hindi muna imbestigahan ang sarili niyang distrito? Dahil na-identify na sa distrito niya, pinapasok niya itong dalawang kontraktor na itong St. Timothy Construction at saka yung Sims Construction, na kung saan ay konektado po sa mga Diskaya at nakakabahala dahil po sa nakalusot din pala sa kanyang distrito ang substandard at the same time mga ghost project. So ano po sa tingin ninyo? Totoo bang Trojan horse ito? Kasi ito kumakabanat, pero hindi niya lang inaatake diretso ang ating mahal na Pangulo. Gusto ko lang pong i-open sa inyo kasi mahalaga ang accountability, mahalaga ang transparency. Bawat isa ngayon nagsasabi ng accountability and transparency simula po nung nagsalita ang Pangulong Bongbong Marcos tungkol po sa mga malawakang korupsyon sa ating bayan. Okay? Na particularly sa isang ahensya ng gobyerno na Department of Public Works and Highways na inaayos na ngayon. Kaya nga, gusto po ng ating mahal na Pangulo na maipasa ang malinis na pondo para sa taong bayan, na wala pong bahid ng pag-alinlangan. Yun ang pinag-usapan ng BICAM. So nasaan na ngayon si Tubit Tiangco? Nasaan na ang kanyang mga accusation? Nasaan na ang kanyang mga paratang? Ano nangyari sa kanyang mga expose? Kung kasi sarili niya munang distrito, hindi niya po pinaiimbestigahan. I-involve din pala ang kanyang distrito sa pagpapasok ng dalawang construction company na kung saan
ay talagang involved sa mga GHOST at saka mga substandard infrastructure project. So, sigurado ba na hindi ito pakawala ng kabilang kampo para sirain ng gobyerno si Toby Tiangco? So, comment down below kung ano po ang inyong mga masasabi. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabi tayo ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Salamat po.